comments lang, sir. I have no comment. The lawyer should know. Marami siguro sa inyo ang nakakakilala kay Jay Sonsa, lalo na siguro ang mga nakatatanda. Sa ikalawang pagkakataon, naaresto na naman siya ng NBI. Pero sa mga hindi nakakakilala, sino nga ba siya? Si Jay Sonsa ay isang veteranong broadcaster, journalist, at dating talk show host sa Pilipinas na naging tanyag noong dekada 80 at 90. Kilala siya sa kanyang matapang na komentaryo at naging mukha ng ilang sikat na programa sa telebisyon at radyo. Sino ba naman ang makakalimot sa tambalang Mel at Jay? Ito ang kanyang pinakasikat na talk show kasama si Mel Tiangco. Nagsimula ito sa ABS-CBN at kalaunan ay lumipat sa GMA Network bilang partners Mel and Jay. Naglingkod siya bilang station manager ng DZBB, radio, at naging anchor ng iba't ibang news programs. Ilang beses din siyang sumubok na pumasok sa gobyerno, ngunit hindi pinalad. Tumakbo siya sa pagkasenador noong 2004, tumakbo rin siya bilang vice-presidente noong 2010. Nag-file din siya ng kandidatura para sa pagkasenador noong 2019 at bilang nominee ng isang party list. Ngunit hindi siya nanalo. Sa mga huling taon, mas naging aktibo si Sonsa sa social media bilang isang vlogger at political commentator. And would you be kind enough to detail to us how much you're receiving as consultant? The record would speak for itself, Mr. Chairman. We will Which submit is- the record. Okay. Can you just tell us, since there's a record, just tell us, It's a sizable amount, Mr. Chairman. which is This is $1 million. how much $1 million per per month. per month? Yes. Okay. But, Mr. Chair, maybe ask si Mr. Sonsa, maybe confirm that Mr. Sonsa, as consultant, has capacity to make management and executive decisions within the SMNI. Yes, a question. Mr. President, do you have that? Do you substantiate that statement? Na may kapangyarihan po siya kasi ang opinion ho niya, importante kung sasangayunan nyo. Yes, Mr. Chair. Bibigyan namin ng importansya yan. Apo. O, Yes, sige Mr. po. Chair. Okay. Yes. Thank Yes you, Mr. daw. Chair. Yes, Mr. Sonsa. Please reply. Para lang po malinaw sa takbo ng industriya. Ang status ni Ms. Badoy and Mr. Celis sa SMNI ay co-production. Yun ang pagkaka-relay sa akin. Ngayon, Sandali na po. Pakiklaro ho tayo. Yung pagka-relay sa akin, kinasiguraduhin ho natin kasi hindi ho natin pwede. Mr. President, ito ba talagang co-production? Yes, Mr. Chair. Co-production, okay. Mr. Sonsa, Okay. co-production, okay. so co-production, marami ho kasing klase ang co-production. Co-production ng gasto sa pagpuproduce ng show, co-production ng hatian sa benta, co-production na ang hawak lang ng network ay yung technical component plus the airtime at yung hawak ng co-producer ay yung content provision. Okay. From itong sa kaso nila Mr. Celis at ni Ms. Badoy, ang responsibilidad ng SMNI yung TOC, Technical Operations, at saka yung airtime. Okay. Pagkatapos, kung magkakabentahan, siguro magkakahatian, no? Pero wala namang benta sila, so walang hahatiin. Ngayon, yung content, dahil sa interactive yung concept ng kanilang programa, tuloy-tuloy yung broadcast. Opo. However, kapag ka merong magkakamali sa broadcast, that is the time we will call their attention and if necessary, we impose the sanction. Okay. Okay. Now, doon po sa tanong kanina ni Congressman Toby Chanco, binago na po natin yung grievance committee. Gumawa na po tayo ng editorial board ngayon at saka ng ombudsman sa loob ng SMNI. So, halimbawa, meron pong observation, sila ang MAD. Tapos, magsasubmit sila ng complaint. Yan po ay aasikasuhin ng editorial board. Katulad po ng nangyari kay Mr. Celis ngayon na sana ipapaliwanag ko kanina,
Nung mangyari po yon, investigahan. Kaya lang, naudlot yung investigasyon, gawa ng dito mismo, inamin niya na meron po siyang pagkakamali. That is why sanction have to be imposed. And we have now the official sanction, which we can provide the committee with what the actions taken by SMNI insofar as Celis is concerned, Which is, which is suspension. how long? Bigyan nyo na kami ng kopya, Opo, pwede. meron po. Can we have a copy, Mr. J. Sonsa? Opo, opo. Mr. Sonsa, Opo. hindi po ka, ilan taon na ba tumatakbo tong programa ni Eric at saka ni Lorraine? Mga may 2 years na, no? Okay, may tanong po ko. Opo. Kung yan ay co-production at ang oras, ilaw, ang airtime sa inyo, Opo. ang talent sila, Ang content. ang kanila content sila, Opo. at silang anchor. Co-production Opo. Co-production. Doon tayo ha. Opo. Kasi tama kayo, marami iba-iba co-production. Question. 2 years na tumatakbo yung programa. Mm. Walang kita. Mm. Paano po sila? Kasi nga po ganito, yung konsepto nung Paano sila nakakapagtiis ng 2 taon na wala silang benta, pero araw-araw banat sila ng banat? yung banat po nila hindi ko masasagot. Okay. Hindi, pag sabi nagtatrabaho po sila, yun po ibig ko sabihin. Ngayon, doon po sa ano, Nagtatrabaho po sila. kung titingnan po ninyo yung konsepto ng pagtatayo ng SMNI, eh talagang para sa bayan. Sagutin na po na, paano po nila nagagawa yun? Yun ang tanong ko. Kasi it does not make sense. Opo. Co-prod. Co-prod, pero sa kanila oras, pag sabi co-prod, hati eh. Oras sa kanila, Opo. ilaw, lahat sa inyo, technical, sila talento, at saka content. Yun lang. Opo. Okay? Kasi doon nga kayo nagtatago doon sa waiver eh. Alam ko naman kung saan kayo pupunta. Pero sige, doon muna tayo sa issue ng co-prod. Na pinapalabas nyo, co-prod to, ergo, hindi namin sagutin kung anong sasabihin nila. Kasi co-prod eh. Nagtatago kayo. Hindi nyo tinawag black timer, hindi nyo tinawag iba. Ang sinabi nyo, co-prod. Okay. Benta, hati. 2 years, walang benta. Sila po, wala po Wala, sila. in short, wala silang income. Opo. Hindi po kaya pinapaswerdohan ng SMNI sila. Kaya nabubuhay sila mas walang revenue. Sweldo, wala akong alam na sweldo. Hindi. Kung Mr. Chair, honorario, hindi. Can we, SMNI, can you please answer? Kung Mr. sweldo ba Chair, siya sa inyo, hindi? Mr. Chair, point of clarification. Yes. Yes. The Honorable, yes. Before that, the Honorable Gomez was wanted to be acknowledged. But before that, sumisweldo ba o hindi? Attorney, sagot lang muna. Talent fee, Mr. Chair. Meron. Talent fee, not Okay. sweldo. Kilala siya bilang masugid na taga-suporta ng Administrasyong Duterte at ni Pangulong Marcos Jr. Madalas siyang maging sentro ng kontrobersya dahil sa kanyang mga posts sa Facebook na madalas ituring na fake news o mapanira ng iba na naging dahilan ng ilang kaso ng cyberlibel. Nitong mga nakaraang taon, 2023 hanggang sa kasalukuyan ng 2026, naging laman siya ng mga balita dahil sa mga legal na usapin, kabilang ang mga kasong illegal recruitment at estafa. Noong 2023, bagaman ang iba rito ay na-dismiss o nakapagpiyansa siya, at cyber libel at unlawful publication kaugnay ng kanyang mga online posts tungkol sa mga opisyal ng pamahalaan. Kamakailan lang, nitong Abril 30, inaresto muli ang dating broadcaster na si Jay Sonsa ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa kanyang bahay sa Quezon City. Nahaharap siya sa kasong unlawful publication at cyberlibel. Ito ay nagugat sa mga online post niya noong Enero 2026 kung saan nagpakalat di umano siya ng maling impormasyon o fake news tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Inisyu ng Pasay City Regional Trial Court ang warrant laban sa kanya. Sa ngayon, nakasaad sa warrant na ito ay non-bailable, walang inirekomendang piyansa.
kaya nananatili siya sa kustodiya ng NBERS. Kinuwestiyon ng kanyang abogado, si Attorney Mark Tolentino, ang pagiging non-bailable ng kaso. Ayon sa kanila, ang unlawful publication ay isang minor offense lamang at dapat ay bailable bilang matter of right. Plano nilang magsampa ng manifestation sa korte para sa kanyang agarang paglaya.